Nung linggo, sinabi ko po na tayo po ay nasa Lenten journey, isang paglalakbay. Ang Kwaresma po ay isang paglalakbay. At isang mahalagang bagay na baon natin ay ang pag-aayono. Siguro kung may proper na title ang ating readings today, it would be ang pag-aayono sa ating pananampalataya. Napansin po ninyo na sa gospel, si Jesus po ay tinanong nung tagasunod ni San Juan Bautista. So most probably walang mali siya yung tanong nila. They were just curious. Bakit di nag-aayono ang sumusunod po sa inyo, ang inyong mga disciples? At ang sagot ni Jesus parang ganito, the time will come for that. Parang ganon. Tingnan po natin ang salitang pag-aayono. Alam po ninyo, ang pag-aayono po ay isang disiplina. Isang disiplina. Habang tayo naglalakbay ngayong Kwaresma, gusto ni Jesus tayong turuan na itong bagay na pag-aayono ay mahalagang disiplina sa paglalakbay. Mahalaga po siya sa paglalakbay. Generally, pag sinasabing pag-aayono, yung understanding natin ay pagbabawas when it comes to food. Pero hindi lang po yun ang ibig sabihin. Minsan it means really cutting off, tatanggalin. Diba? Just like when we eat nothing at all 1 hour before the Mass, tinatanggal natin. We cut it off. At itong bagay na ito must be done in relation to our journey to God, sa ating paglalakbay sa Diyos. Bakit? Kasi sometimes, along the way, mayroong mga bagay na nagiging hindrance. Sabi ko nga nung Sunday, dapat we should travel light. Travel light. And sometimes along the way, nagiging selfish tayo. We think less of others. Kasi lalo na pag marami tayong dala, we think less of others. May nakita akong sentence doon, I think sa my office. Sabi doon, fast to feed. Yung pag-aayono po natin ay may dahilan. We don't only fast for ourselves, we fast for others. Parang yung iba ay magkaroon. Ibig sabihin ng fast is to think of them and to lend some to them. Kasi may give up tayo for them, tapos tutulungan natin sila. That's fasting. Habang tayo po'y naglalakbay, tayo po'y iniimbitahan na i-check ang mga dala natin. Necessary ba ito o hindi? Kailangan ba ito o hindi? Check kung anong kailangan nating ibigay sa iba bilang tulong sa iba. Bilang tulong sa iba. And not only that, we are also called to enjoy the journey. Enjoy the journey. Mahalaga po na tayo naglalakbay na masaya, kapiling yung iba, kasama yung ibang part sa ating community. And don't forget na ang goal po natin palagi ay ang Diyos. We fast para mas madali yung paglalakbay natin patungo sa ating Panginoon.